ipinakikilala sa atin si Juan na siyang maghahanda sa daan ng Panginoon. Siya ang simbolo at huwaran ng paghahanda sa panahong ito. Kung sa unang linggo ng Adbyento ay binigyang pansin natin ang darating na panahon, ipinaalala naman ngayon sa atin na ang panahong iyon ay nagsisimula na. Tinawag ng Panginoon si Juan mula sa ilang upang simulan ang paghahanda sa mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Ang Mesiyas na ipakikilala pa lamang, ngunit nasa piling na rin natin. Magsitayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, ngayon ay ang ikalawang linggo sa panahon ng pagdating. Sisindihan natin ngayon ang kandila ng kapayapaan. Ang kandilang ito ay tinatawag din na kandila ng Bethlehem, ang kandila ng Adbyento na nagpapaalaala sa atin ng paghahanda at ng paglalakbay ni Maria at Jose mula sa Nazaret patungong Bethlehem, kung saan isisilang ang ating manunubos. Ang magsisindi na makandila ay ang pamilya nila Mrs. Kellyan Bon and family, Mrs. Heidi Lingling and family.
Dakilang Ama, aming paghihintay sa pagsilang ng Mesiyas, ang prinsipe ng kapayapaan. Sinisindihan namin ngayon ang ikalawang kandila ng Adbento. Nawa, ang kandilang ito ay magdulot ng liwanag upang magwakas ang mga kaguluhan at hidwaan sa bawat pamilya at sa buong mundo, upang maghari ang kapayapaan na siyang handog sa amin ng pagsilang ng Mesiyas. Mapagmahal naming Diyos, basbasan mo ang pamilya na nagsindi na makandilang ito. Ipagkaloob mo sa kanila mabiyaya na kalang kinakailangan sa buhay. Patuloy mo silang patnubayan sa kanilang paglalakbay upang tahakin ang tamang landas patungo sa iyo. Tulungan mo sila sa kanilang mapagsusumikap at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan, mapanganib at mga sakit. Ipadama mo ang iyong presensya na ikaw ay kanilang kasakasama. Patuloy mo silang pagkalooban ng pagpapala at pagbabasbas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kaniyang karunungan, upang kami ay kaniyang makapiling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po. Inaanyayahan ang Jerusalem na muling magsaya sapagkat pauuwiin ng Diyos ang kanyang mga anak.
Tulad ng pananabik ng Jerusalem, ganito rin dapat ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng pagluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang kuruna ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag ka niya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayoy, ibinabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian, nawari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol, at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya ay lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik ang nangyaring kasaysayan, parang isang panaginip. Lahat tayo'y natuwa, masasayang nagsiawit. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikid. Dakila ng magsasabing pambihirang kilang. Kaya naman kami ngayon kakalakay di kawasan.
yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Sila'y mga nagbubukid na nagtanim na may luha. Bayaan mo na yung magaling, masasayang natutuwa. Yaong mga nagsihayo, dalay bitin na nanangis, ay awit na may galang, dalay aming pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Hinihikayat ni San Pablo ang mga Kristiyano sa Filipos na magkaroon ng malinis na kalooban at walang kapintasang budhi hanggang sa pagdating ni Kristo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito ay inyong tanggapin hanggang sa kasulukuyan, tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesu Kristo, sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsiptayo po tayong lahat. Daan ng poong nariyan na, tuwirit ihanda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. 15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio,
Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at nangaral, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos," wika niya. Sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. Tambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ang lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng magandang umaga. Good morning. Sa umagang ito, mulit-muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang ipagdiwang natin ang banal na misa. At sa banal na misang ito, mulit-muli tayo ay binibigyan ng pagkakataon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Muli binigyan niya tayo ng buhay, kalakasan, maganda ang ating panahon. At marami pang mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Higit sa lahat, ang kaniyang pagmamagandang loob at ang kaniyang pag-ibig sa atin. Kaya karapat-dapat lamang ng Diyos ay ating papurihan at pasalamatan. Malaki din ang ating pasasalamat sa Diyos sa biyaya ng pinagkaloob sa ating diocese, ang diocese ng Caloocan. Kardinal na ang ating butihing obispo. Palakpakan natin ang ating Panginoon at i-congratulate natin ang ating obispo, Bishop Ambo David, na kagabi ay hinirang na isang bagong kardinal. Ito ay hindi isang kapangyarihan at katanyagan, kundi ito ay isang malaking responsibilidad na ibinigay sa kanya. Na katulad ng pulang damit na kanyang ipinasuot sa kanya, ay handa sana siyang ialay ang kanyang buhay at patuluin ang kanyang dugo kung kailangan upang paglingkuran ang bayan ng Diyos, lalo tigit ang diocese ng Caloocan. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng panahon ng Adbyento. Patuloy tayong naghahanda dahil mayroong darating. Muli darating ang araw na ating alalahanin ang unang pagdating ng ating Panginoon. Ang kaniyang pagkatawang tao, sinilang ng mahal na Berhen sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang ipahayag sa atin ang ating kaligtasan. Nalalapit na ang araw na ito na kung saan gunitain natin ang Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Dapat tayong magalak, matuwa at masaya
Hindi dahil tatanggap muli tayo ng 13-month pay, ng ating mga bonus, kakain na uli tayo ng masasarap na pagkain at susuot na mabagong damit at makatanggap ng mga regalo. Hindi sana ito ang mga dahilan kung dapat tayo ay magalak at matuwa sa mga panahong ito. Magalak at matuwa tayo dahil sa pagsilang ng ating manunubos, ipinahayag ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. For God so loved the world that He sent, that He gave His only begotten Son. Minahal ng Diyos ang salibutan, kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong anak. Ito ang pinakadahilan kung bakit tayo ay magalak at masaya sa mga panahong ito. Dahil muli, ipinapahayag ng Diyos ang kaniyang pagmamahal sa atin. Mga minamahal na kapatid, alam natin na ang Diyos ay palagi nating kasama. Araw-araw siya ay dumarating. Lalo tigit tayo kapag tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon sa kaniyang pangalan. Siya ay pumaparito sa atin. Sabi ng banal na kasulatan, if there are 2 or 3 are gathered in my name, I am in their midst. Kapag merong 2 o 3 nagkakatipon-tipon sa aking ngalan, ay nariyan ako. Ibig sabihin, hindi lang noon pa dumating ang Panginoon, kundi ang Diyos, ang ating Panginoon, araw-araw din siyang dumarating. Kapag siya ay ating inaanyayahan, kapag tayo ay nagkakatipon-tipon sa kaniyang pangalan. At ang Diyos na ito, alam natin na siya ay nakaluklok sa kanan ng Ama. Siya ay paparito muli. He is now seated at the right hand of the Father, and He will come again. Siya ay babalik muli, siya ay paparito muli. Bakit? Upang tayo ay kaniyang susunduin at ihatid sa mga silid na kanyang inihanda sa bahay ng Ama. Sabi niya, babalik ako sa Ama at ipaghanda ko kayo ng mga silid roon. At kapag naipaghanda ko na kayo ng mga silid roon, babalik ako at isasama ko kayo. Dahil ang nais ko, kung nasaan ako, ay naroon din kayo. Kailan po yan mangyayari? Hindi natin alam. Siya ay paparito muli upang tayo ay kaniyang susunduin, ipahayag ang ganap na kaligtasan. Kaya ito ang magbibigay sa atin ng inspirasyon at ng pag-asa upang itong mga panahon ay dapat tayong maghanda. Ang ating kaligtasan. He will come again to save us. Para bagang sinasabihan tayo na ang mga problema sa mundong ito matatapos din. Ang ating mga hirap at mga pasakit sa mundong ibabaw na ito ay lilipas din. Dahil darating at darating ang panahon na tayo ay susunduin ng ating Diyos. Kung kailan, hindi natin alam. Kaya tayo ay kailangan maghanda sa lahat ng oras. At anong mga paghahanda ang dapat nating gawin? Noong nakaraang linggo, sabi natin, ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paglilinis. Paglilinis ng mga alikabok ng ating mga puso at ating buhay. Puno ng pagmamataas, puno ng pagmamayabang, puno ng galit, puot, sama ng loob, paghihiganti, kung minsan ang ating mga puso at kalooban. Marami tayong mapagkakamali at mga pagkakasala. Kaya sabi sa atin, bahagi ng paghahanda ay ang paglilinis ng mga ito ditong panahon ng Adbyento. At dagdag pa nung nakarang linggo, tayo ay pinaalalahanan dahil hindi natin alam kung kailan siya paparito muli. Kailangan palagi tayong manalangin. Dagdagan pa ang pagdasal. Dagdagan pa ang pagtawag sa Kanya. Dahil hindi natin alam ang oras ng Kanyang pagpaparito muli.
At sa araw na ito, narinig natin ang isang tinig mula sa ilang sa pamamagitan ni Juan Bautista. At ano ang kanyang tinig? Ano ang sinasabi ng tinig na nasa ilang? Ano ang sabi ng ating ebanghelyo na paghahanda? Sabi ng tinig sa ilang, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. No one is exempted. Tayo ay may pagkakamali. Tayo ay may pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa hindi paggawa ng karapat-dapat nating gawin. Kasalanan din iyon. Mayroong mga dapat tayong gagawin na hindi natin ginagawa. Isang pagkakamali at isang pagkakasala din. Sabi ng Panginoon, bahagi ng paghahanda, pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan. Ang pagsisisi, madali lang. Madali lang sabihin, pasensya po, I'm very sorry. Kapag linggo-linggo tayo ay nagsisimba, nangungumpisal nga tayo. Ano ang sinasabi natin? Nangumpisal ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, at sa inyo makapatid, na luba akong nagkasala. Pinupukpok pa natin ang ating dibdib. Dinadagukan natin ang ating dibdib. Tanda na tayo ay nagsisisi sa mga pagkakasala at pagkakamali na ating nagawa. Subalit ang katanungan, pagkatapos nating simbate, anong nangyari sa atin? Kuminsan pag-uwi natin sa bahay, hindi pa tayo nakabihis, mura tayo kaagad ng mura. Ay, galing ka pa ng simbahan. Bago-bago ka pa lang, dumagok sa iyong dibdib na ikaw nagsisi sa iyong pagkakamali. Nakasalubong mo lang ang iyong kagalit, tumaas na uli ang iyong blood pressure, nagalit ka uli. Kakabago mo lang na humingi ng kapatawaran. Gumawa na uli ng pagkakamali at pagkakasala. Madali lang gumawa ng paghingi ng kapatawaran. Subalit ang paghingi at pagsisisi sa mga kasalanan na ating nagawa is not enough. Hindi sapat. Kailangan, sabi ng Diyos, pagsisihan at talikdan ang makasalanang pinagsisihan. Ibig sabihin, pagsisisi plus pagtalikod sa kasalanan equals, tinuro ko na yan sa inyo, 2 taon na. Pagsisisi plus pagtalikod sa ating makasalanan equals pagbabago ng ating puso. Simple lang ang mensahe ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Na sana nitong panahon ng Adbyento, magkaroon ng pagbabago ang ating puso at kalooban sa pamamagitan ng pagsisi at pagtalikod sa ating makasalanan. Tuwirin ang daan, patagin ang mga bako-bako at mga burol ng mapagmataas at hambog na buhay. Kailangan ng kababaang loob na humarap sa Diyos upang magkaroon ng ganap na pagbabago ang ating buhay. Sabi nga ng isang awit, bagong taon, bagong buhay. Huwag na nating intayin magbagong taon. Baka hindi na tayo makarating doon. Kailangan, sa araw na ito, pakinggan natin ang tinig sa ilang. Pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, equals pagbabago ng puso at kalooban. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maupo po tayo dahil ipagdiriwang natin ang sakramento ng binyag. Inanyayahan ko ang mga magulang, mga ninong at ninang ng batang bibinyagan na pumunta po tayo dito sa gitna sa harapan upang ipagdiriwang natin ang sakramento ng binyag. Paalaala sa mga magulang, ninong at ninang, kung mayroong makatanungan mamaya, pakisagot ng malakas sa makatanungan. Ang ating masagot sa mga panalangin kagaya ng Amen, sumainyo rin, at iba pang mga sagot sa panalangin, pakisagot ng malakas. Marpi, ang pangalan. Mga minamahal na kapatid, tayo nagagalak na magkakatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa sanggol na magiging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mangyari po lamang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong pabibinyagan sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking mga katanungan. Mga magulang, ano po ang ipangalan ninyo sa inyong anak? Raiden Clyde. Bilang magulang ni Raiden Clyde, nais ba ninyong siya ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Opo. Nalalaman ba ninyo na kalakip ng inyong pag-upo ay isang malaking responsibilidad at pananagutan na hubugin ang inyong anak na si Raiden Clyde sa diwa at buhay ni Kristo? Opo. Kayo naman, mga ninong at ninang ni Raiden Clyde, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na akayin ang inyong inaanak sa ating buhay pananampalataya? Opo. Bilang kinatawan ng sambayanang Kristiyano, ikinagagala kong tagapin ang inyong anak na si Raiden Clyde sa pamamagitan ng pagkukros sa kanyang noo. Kaya tinanyayahan ko kayo, mamagulang, ninong at ninang, upang kurusan sa noo ang inyong pabibinyagan. Sa yugtong ito, ating i-welcome ang batang ito sa ating Christian community. Ang ating pag-welcome kay Raiden Clyde ay ating ipahayag sa pamamagitan ng pagkukros ng kanyang noo. Ito ang gamitin natin sa pagkros ng kanyang noo. Ang unang mag-cross ay ang pari, sunod ang mga magulang, sunod ang mga ninong at ninang. Naunawaan ba kung ano ang gagawin?
Ama naming makapangyarihan, kusang loob ka nagmahal sa amin. Kaya sinugo mo ang iyong anak upang kaming nasadlak sa paniniil ng sala ay mabigyan ng laya. Sa tanda ng krus na banaloobin mo na ang batang bibinyagan na si Reden Clyde ay maging malaya sa pagkaalipin na bunga ng pagsuway ng lilikha mong unang tao. Lukuban nawa siya ng banal na espiritu upang siya ay mapuspos ng diwa na muling pagkabuhay ng iyong anak. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga minamahal na mamagulang, ninong at ninang, noong tayo ay binyagan, tayo ay nalibing kasama ni Kristo upang kasama rin niya. Tayo ay makabangon at makapagbagong buhay bilang tanda na inyong pananagutan at sa paghubog sa inyong inaanak na si Reden Clyde. Ayon sa banal na aral, sariwain ninyo ngayon ang mga pangako sa binyag. Noong kayo ay binyagan, natatalikuran ang lahat ng kasamaan at kasalanan sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa mga sumusunod na katanungan. Ang una ninyong isasagot, opo, itinatakwil namin. Mamagulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil po namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Opo, itinatakwil po namin. Ngayon ay ipahayag ninyo ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking mga katanungan. Ang inyong isasagot, opo, sumasampalataya kami. Mamagulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama? Opo, sumasampalataya po Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa muling pagkabuhay na manamatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya po kami. Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag, ating igawad ang sakramento ng binyag kay Reden Clyde sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Mga magulang, ninong at ninang, talaga bang bukal sa inyong loob na si Reden Clyde ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Opo. Bukal ba sa inyong loob na sa pamagitan nitong binyag, si Reden Clyde ay magiging Katoliko? Opo. Paigain natin ng maayos ang bata para sa pagbibinyag. Dito siguro yung kamay. Dito sa kabila. Reden Clyde, ikaw ay aking bibinyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala ng paglukob ng Espiritu Santo sa muling isinilang sa binyag. Maging matatawag nawa si Reden Clyde sa kaniyang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Amen.
Ang damit pambiniyag na ito ay tanda na muling pagsilang kay Kristo at ang dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahidungis ang karangalan ni Red and Clyde hanggang matamuniya ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ipasuot ito ng isa sa mga ninong at ninang. Ninong at ninang, pasuot po ninyo. Sa harap. Pasuot po ito ng tatay. I-prepare po natin ang ating makandila. Tayo na magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa natin at isipan. Si Jesu Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Mga ninong at ninang, sindihan po ninyo inyong kandila doon. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Mga magulang, ninong at ninang, ang ilaw na ito ay tanda na liwanag ni Kristo na tinanggap ng batang bagong binyag na si Red and Clyde. Sa tulong ninyo, mga magulang, ninong at ninang, naway mag-alab ito sa kanyang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo, dumulog tayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaliwanagan at buhay sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayong lahat, dasalin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At sa mahal na Berhen, ating ipagkatiwala ang batang bagong binyag na si Red and Clyde. Dasalin natin ang Aba Ginoong Maria. Tayong lahat, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama naming mapagmahal, amin ang ipinagdiwang ang sakramento na nagbibigay na iyong buhay at dangal. Habang panahon kaming lilingon sa iyo dahil sa lahat na iyong awa at biyaya. Paggindapatin mong kami bilang mamagulang, ninong at ninang ay manatiling matapat sa aming mga ipinangako sa binyag. Iniluhog namin ito sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Patayin na po natin ang masinding kandila. Mga ninong at ninang, balik na po tayo sa ating mga upuan. Mananatili ang mga magulang kasama si Red and Clyde. Mga magulang, iharap po ninyo si Red and Clyde sa ating sambayanan. Mga kapatid, narito na muli ang isang miyembro ng ating simbahan Katolika, si Red and Clyde. Pagpapahayag ng ating pagtanggap sa kanya, tanggapin natin sa pamagitan ng masigabong palakpakan. Mga magulang, bumalik na po kayo sa inyong upuan. Tumayo po tayong lahat para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, habang tayo nananabik sa pagdating ng Panginoon, dumulog tayo sa Diyos Ama upang tayo'y Kanyang tulungang tumugon sa panawagan ni Juan Bautista na ihanda at tuwirin ang daraanan ng Mesiyas, pagsisihan at talikdan ng makasalanan, pagbabago ng ating puso at kalooban.
Buong pagpakumbaba tayong manalangin, ating sasabihin, mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga misyonero at mga pinuno ng aming simbahan, magkaroon nawa sila ng lakas ng loob na tagpuin ng mga taong nasa lansangan at nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan at yaong mayroong katungkulan sa aming pamayanan, tupdin nawa nila lagi ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatag ng kanilang mga personal na hangarin, korupsyon, dahas at pagkamuhi. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, makatagpo nawa sila ng kagalingan at espiritual na paglago sa salita ng Diyos at hapag ng Eucharistia. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may kapansanan at yaong mga nagdurusa, makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagang lakas sa iyo, O Diyos, sa gitna ng kanilang sakit at paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga yumaon naming kapatid, matamasa nawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal, sa piging ng kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Diyos Ama naming nasa langit, patagin mo ang aming kaloobang mapagmataas upang tuluyang maghari sa amin ang iyong pag-ibig at pagpapatawad habang malugod kaming nananabik at nag-iintay sa pagdating ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po.
Magsitayo po tayo. Manalangin kayo makapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magdiningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsilod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin na iyong manilikang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya'y alay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya'y sangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahariay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo ay nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo ay nagsusumamo, maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus.
Magsiupo po para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod, Music Ministry at Regina Celli Children's Choir, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters, and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa atin pong lahat na narito ngayon, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca, MSc. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang San Roque Chapel. Ganon din po ang mga sponsors, family sponsors, Mrs. Kilian Bon and family, Mrs. Heidi Lingling and family. Palakpakan po rin natin sila. Para sa mga paalala at paanyaya, tayo po ngayon ay nasa panahon na ng Adbyento. At kaugnay po nito ay magkakaroon tayo ng mga family sponsors at mga pamilya na magsisindi ng Advent Candle sa bawat misa, simbang gabi at misa de Gallo. Sa mga nais pong maging family sponsors, makipag-ugnayan na lamang po sa inyong mga chapel leaders. Ang mga sumusunod naman po ay ang mga schedule ng ating mga simbang gabi at misa de Gallo. December 15 to 23, simbang gabi sa Cluster Hope sa RNE Chapel, 6:30 p.m. Cluster Love sa Woodcraft Bayanihan, 8:30 p.m. St. Louis de Montfort Chapel, 8:30 p.m. Sa December 16 po to 24 ay ang Misa de Gallo. Dito po sa Cluster Faith sa Tahanan ni Maria ay 4 a.m. Sa December 24 naman po, Christmas Eve Mass. Ang oras po ng mga misa sa Cluster Hope sa RNE Chapel, 7 p.m. Cluster Love sa Woodcraft Bayanihan, 7 p.m. Dito po sa Cluster Faith sa Tahanan ni Maria, 9 p.m. Kasabay po sa St. Louis de Montfort Chapel, 9 p.m. Sa December 25, Christmas Day, ang mga oras po ng misa sa Cluster Hope, 7 a.m. Dito sa Cluster Faith, 9 a.m. At sa Cluster Love, 5 p.m. Sa December 31, New Year's Eve Mass, Cluster Hope sa RNE Chapel, 7 p.m. Cluster Love sa Woodcraft Bayanihan, 7 p.m. Dito po sa Cluster Faith sa Tahanan ni Maria, 8:30 p.m. At St. Louis de Montfort Chapel, 8:30 p.m. Sa January 1, New Year's Day, ang oras po ng mga misa, Cluster Hope, 7 a.m. sa RNE Chapel. Cluster Love and Faith, 9 a.m. dito sa Tahanan ni Maria. Ganon din po sa December 9, bukas, Lunes, ay atin pong ipagdiriwang ang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi kay Maria or Immaculate Conception. Magkakaroon po tayo ng misa sa Woodcraft Bayanihan sa ganap na 5:30 ng hapon. At sa darating naman pong December 28, Sabado, ang lahat po ay naanyayahan sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station Christmas Party. Uumpisan po ang selebrasyon sa pamamagitan ng banal na misa sa ganap na 3 ng hapon at susundan po ng mga iba't ibang programa. Ito po ay gaganapin sa Bayanihan Covered Court. Patuloy din po nating suportahan ang ating isang dakot program sa pamamagitan ng pag-aari ng bigas na ating ipinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikhandog at mga donasyon para po sa pagpapagawa at pangailangan ng ating simbahan. Marami pong salamat. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong anak na naparito na noon at iniintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kaniyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya,
paligayain sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay ng ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday.